Panoorin po natin ang naging sagot ng isa sa mga kilala po nating guro pagdating po sa larangan ng apologetics. Ito po ay tugon sa katanungan po ng kapatid natin patungkol po sa Ten Commandments ng ating simbahan. Now, mayroon pong malinaw na sagot dito si Brother Dwayne. Panoorin po natin ang video na ito. Huwag ma-offend sa akin ng mga Katoliko. Huwag ma-offend sa akin. Kayo na lang sa sarili nyo mag-isip tungkol dito. Pero magtataka ka, bakit pagka pumapasok ka sa simbahan, 'di ba? Hindi ka pa nakakapasok doon sa mismong simbahan. Doon pa lang sa compound pa lang ng simbahan Katoliko. Doon pa lang sa compound, meron dalawang malalaking bato na nakatayo. Tapos 10 commandments daw 'yon. Magtataka ka, ba't wala doon sa 10 commandments bawal gumawa ng larawan? Samantalang pag binasa mo sa Bibliang Katoliko, nakasulat naman 'yun doon. Hindi ko alam. Yan yung mga bagay na tatanong nyo lang siguro sa pare kasi di naman ako pare eh. Pero kasama sa 10 utos, yung huwag kang gagawa ng larawan. Huwag mong yuyukuran yung larawan na ginawa mo. Pero yung 10 commandments na inilalagay nila sa tawag dito, sa compound ng simbahan, wala yun dun, wala. Hindi ko alam kung bakit di nila sinasama yun. Siguro dahil ewan ko, maiipit siguro sila. Baka ganun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano stando ng Catholic Church in general. Yung advice mo sa amin na magtanong kami sa pare kung bakit hindi na isama kang gagawa ng larawan ng Yuan na nakasulat doon sa Exodus chapter 20 verse 4 and Deuteronomy chapter 5 verse 8. Hindi na kailangan pa magtanong kami kasi alam na namin ang reason kung bakit hindi isinama. Kahalip, ang payo ko sa iyo, mag-research ka ng mabuti bago ka magsalita or mag-post ang video mo sa media. Kasi ikaw rin ang mapapalaya dyan sa ginasato mo, brother. Ngayon, the combination of no other God and no idol is found as both Virgil Salmon and St. Augustine from the Catholic Church follows in 5th numeration. Tingnan mo yung JewishLearning.com, papikita mo doon na walang nakalagay na wag kang gagawa ng Diyos-Diyosay or wag kang gagawa ng larawan ng Yuan. Salip, ang nakalagay doon o nakapilat doon ay wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos libang sa akin. Ganon din sa aklat na A Year Through the Torah na sinulat ni John Parson. Wala din nakalagay na wag kami gagawa ng larawan ng Yuan doon sa Testament na nakalagay doon sa aklat na yun. Ano bang ko? Kasi kung alam lang ng mga umaatake sa Catholic Church yung grammar ng mababasa natin sa Exodus chapter 20 verses 35 at sa Deuteronomy chapter 5 verses 7 to 9, sa Hebrew grammar na nakasulat doon ay Exodus chapter 20 verse 3 is Loyeye Lekha Elohim Anekerim Alpanay. Nang katumbas noon ay wagang magkakaroon ng ibang mga Diyos libang sa akin. Ang sumunod ay Lotaase Lekha Tisel. Ang katumbas ay wag siyang gagawa ng diskursan. Tapos ang sumunod sa verse 5 ay Notish Tahabi Yahim na wag kang sasamba sa kanila. Ngayon, hindi na pwedeng putulin yun. No? Kagaya ng ginagawa ng iba, pinuputol nila yun. Sangit na nilagyan ng tatlong ng silo doon sa unahan, negative particles na may negative saman ang Diyos, huwag kang magkakaroon, huwag kang gagawa at huwag siyang sasamba. Hindi na pwedeng putulin yun kasi ang ibig talagang sabihin ng Diyos ay huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos may bahay sa akin. Yun kasing pronoun na lahim doon sa verse 5 ng Exodus chapter 20 na Notish Tahabi Latin ay meron siyang antecedent na Elohim Achirim born sa verse 3 which is wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Notish Tahabi Lahim. Kaya dyan mo maintindihan kung magre-research ka lang kung bakit hindi niya kailangan lagyanan or inagay sa Ten Commandments yung wag kang gagawa ng larawan ng Yuan kasi kasama na yon doon sa sinabi na wag kang makakaroon ng ibang mga Diyos iban sa akin. Mag-research ka pa, brother, ng maputi. Pati na rin yung pastor mo kung meron kang pastor na nagturo kayo or nag-insight kayo magawa ka ng sa social media. God bless you, brother, at naligat ka sa natin. Ayan. So, mas napalalim po yung explanation no, pagdating po sa Ten Commandments. At kung bakit po hindi na kailangan pang isama dahil malinaw naman po yung sagot no, ni Brother Dwayne na iisa lang naman ang pinupunto doon. No? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. At yan po ang unang utos ng ating Panginoon na siya lamang ang dapat natin sambahin at huwag kang gagawa pa ng ibang Diyos o magkakaroon ng ibang Diyos. So, sa mga Katoliko po na nakakaintindi, at sa mga tunay talagang Kristiyano na nakakaintindi ng kautusan ng ating Panginoon ay hindi na po kailangan pang sabihin dahil iisa lang naman talaga ang ating Panginoon at ang pagkakaroon po ng ibang Diyos ay contrary na sa unang utos ng ating Panginoon.
So sa kapatid po natin, hopefully nabigyan po ng sagot itong kanyang katanungan. That's a good attitude again, no, na sinasabi natin na itanong din to sa Katoliko. And also that's a good start na nagkakaroon na siya ng awareness patungkol sa mga katuruan ng ating simbahan. So nagawa na po natin ito ng reaction video, pwede nyo rin po itong mapanood at sana po ay nabigyan rin po ng kalinawan itong mga katanungan na ito pagdating po sa ating pananampalataya. Again, kagaya po ng sinasabi natin, mga ka-curious, maging isang tunay na Katoliko sa salita at sa gawa. At maaari nyo rin po itong may pakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello mga kalaiko, nabasa niyo, ganda, lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapuluan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Mani Lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia.